So mga buddy, nandito na naman tayo ngayon at may tanong na naman ang isa nating kabady na si Obet. Obet, let's go! Ayan. Ano ang tanong mo, buddy, tungkol sa pagpipintura? Sir, engineer, tanong ko lang sana, kung halimbawa ako Harap ka sa camera. Ayan, para makita nila. Anong tanong mo? tanong ko sana sir, kung paano ko makompute ang labor and material ng isang kwarto na ito, halimbawa. So, itong kwarto na ito. So, ito kasing kwarto na ito, para malaman mo yung pinaka-labor and materials yan, kung sakaling ikaw ay mangungontrata, kailangan mailista mo muna kung ano-ano ba yung mga gagamitin mo. Let's say, syempre, magpe-prepare tayo mula umpisa. O pagpalagay na nakapalitada na may na-curing na ng 28 days ng plastering. Kuha ka ng lapis at papel mo. Kuha ka ng lapis at papel. Yan. Isulat mo muna. Unang-una, ano ba mga gagamitin mo at anong klase. So, una, sa normal na kwarto, kuha tayo ng number 1, skim coat. Skip mo dyan. O, lista mo, skim coat. Ilan ba magagamit natin skim coat? Abangan natin mamaya mga buddy kung paano at ilang skim coat ang magagamit natin sa kwarto na ito. Pangalawa, primer. Tama? Primer. So, ang pangatlo naman, yung pang-finishing natin, it's either gloss, semi-gloss, or pwede rin sometimes ginagamit yung flat as finish na. Kumbaga, may mga gusto na matte finish, ito na lang ay yung kinukulayan kung minsan hinahaluan natin ng mga acrycolor. Pero, that's for another topic mga buddy. So, simulan natin ngayon. Simulan natin, paano natin makukuha kung ilang skim coat ang magagamit natin. Siyempre, sa isang skim coat, sa isang bag ng skim coat, ang mababalutan niya, ang mapapahiran niya ay around 16 to 20 square meters. So, ibig sabihin, 16 to 20, yung kayang ipahid bago mo lihahin. So, after mapahid yon, lilihahin mo na. Di ba? So, ibig sabihin, kulang pa tayo dyan ng liha. Di ba? Kasi magliliha pa tayo eh. Ngayon mga buddy, kung ito ay hindi pa na-cure, let's say na plastering na, gagamit tayo ng tinatawag na lason or concrete neutralizer. So yun buddy, huwag mo na isulat yun dahil na-cure naman na natin ito. Kasi yung concrete neutralizer naman mga buddy or lason na tinatawag, iyon ay napakamura lang. So almost negligible siya. Hinahalo siya. Ito ay isang chemical. Hinahalo siya sa tubig para ma-cure yung mismong pader natin, nakaka-plaster pa lang. Para hindi ito mabakbak o hindi mag-powderize ang ating pintura. Ibig sabihin, yung skim coat natin kakapit na dito sa ating pinaka-pader. So simulan natin, buddy, yung pagsusukat kung ilang square meter ang susukatin natin at ilista mo dyan yung mismo sukat. No? Dahil nga ang alamin natin ay pintura, syempre, ang square meter na kukunin natin ay yung lahat ng pipinturahan, which is yung pader, yung kisame, yung poste, at yung mga header ng bintana, yung may mga kantuhan. So, yun mga buddy, naintindihan ba? So, sisimulan namin ngayon ng kabady natin si Obet. So, sukatin natin ito. Mula dito muna sa kanto. So, ayun. So, ito ay 210. Sulat mo, buddy. Yung 210 ba? Ilan? Ilang meter siya? Ilang meters? Oo. 2 meters and 10 centimeter. Yun, ang galing. Pwede na talaga mangontrata. Ayan, makisuyo na. So, ayun, buddy. Ang 210 centimeters ay 2 meters and 10. So, dito, ipagpalagay natin mga buddy na nasa ilalim ng biga yung kisame natin dito, ha? So, ang susukatin lang natin dito, yung nasa ilalim ng biga, yung pipinturahan natin. So, ito mga buddy, yung ilalim ng biga natin ay 255 centimeters. So, pakisulat mo, buddy. So, meron tayong 2.55 times
Ikuha ka ng calculator, buddy. Ito. Kahit dito ka mag-type sa para nakalapag yung mo. Ayan. Tapos ito-total natin ngayon. 2.1. 2.1 ba? 2.1 times 2.55. Ilang square meters? Bali, meron siya sir 5.3 square meter. Okay. So, ibig sabihin mga buddy, itong pader na to ay may 5.3 square meters tayo. Hindi pa kasama yung ilalim ng biga at yung ilalim na at yung pisngi ng ating mga poste. So, ibig sabihin, panibagong sukat na naman iyon. Kaya susukatin ulit natin. So, ito all throughout, dahil ito naman ay levelado, magkakaroon na tayo ng fixed na height na 2.55. 2.55. Yan, tama. Ang galing. Pwede na makontrata. So, ibig sabihin, lahat nito, itong mga pader natin, meron tayong 2.55 na gagamitin as height or yung taas niya. So, ngayon, ito, buddy, para mas mabilis, sukatin natin ngayon yung mga walang opening. No? Ito, i-add mo ha. Yung sasabihin ko, i-add mo. Okay? 19 cm. 18 cm. Yan. O ito. 20 cm. 33 cm. 21 cm. 18 cm. 18 cm. So, yan. Yan mga buddy, yung lahat ng poste natin na walang opening. So, ayan. I-add mo lahat yan, buddy, kung ilan ang total. Lahat ng may mga poste na yan. Kasi, ang height naman natin mga buddy ay iisa, which is 2.55. So, iyan, i-add natin yan dahil yan yung pipinturahan natin. Sana na-gets nyo mga buddy. Para mas mabilis, i-add natin itong mga to. Kumbaga, yung nakagano na poste, ibinuka lang natin. Binuka lang natin yung pinaka niya, yung pinaka-pipinturahan natin. Kasi i-add natin ito, pare-parehas naman yung kanyang mga taas. Ilan, buddy? 1.7 meters. 1.7 meters. So, 1.7 meters, i-multiply natin ngayon, buddy, sa 2.55. 4.5 square meter. 4.5 square meters. So, ibig sabihin mga buddy, yung poste sa loob ng bahay nito o sa loob ng kwarto na ito ay 4.5 square meters na pala. So, ayan ang magagamit natin ngayon para sa pagpipintura at pag-i-skim coat. So, ayan mga buddy. So, let's say naman ngayon may mga opening, buddy. Ano ang gagawin natin kung may mga opening? Bali, ibabawas natin sir sa sukat Yes. area. Tama, ng square oo. meter. Ibabawas natin ngayon. Pero dahil meron tayo nito, opening, parehas ba ang opening natin? 120 by 120? Oh, parehas po sir. Parehas. So, ang gagawin natin, meron tayong isang, para hindi kayo malito, paghihiwalayin ko, imbis na pag-isahin, mga buddy. So, ganun pa rin, mga buddy. Kukunin natin itong haba. Ang haba natin ay 145. 145, buddy. So, ayan. Itong isang span na ito ay 1.45 meters. Pero yung taas niya ay ganun pa rin, which is, anong taas natin? 2.5 meters. 2.55. So, multiply mo ngayon. 2.55, buddy. 1.45 times 2.55 ay 3.6 square meter. 3.6 square meters. So, may 3.6 square meters tayo dito, buddy. Ngayon, ima-minus natin yung tinatawag na opening or yung naka-open sa atin na bintana. So, sukatin natin yung bintana natin, buddy. Ito ay 110 by 120. So, meron tayong ibabawas na 1.1 times 1.20. 1.20. Multiply mo, buddy. Tapos, i-minus natin dyan sa area na yan. 1.1 times 1.2. Ilan? 1.3 square meter. 1.30 square meters. O, so, ima-minus natin siya doon sa kanina, dito. So, ang lalabas ay
2.3. square meter. 2.3 square meters. So yung 2.3 na yon para sa span na yon, tapos na ba tayo dito, buddy? Okay na po ba? Hindi. Dahil meron pa tayong pipinturahan na header. Itong baba at yung dalawang gilid. So ngayon, dahil nga kailangan pa rin natin yung area nun. Dahil nga pipinturahan at lalagyan pa rin natin ng skim coat. Dahil nga, ito mga buddy, dahil iisa lang yung lapad natin nitong mga header at sidings ng lalagyan ng bintana, isang computation na lang din yan. I-add natin yung tinatawag na perimeter. Yung perimeter na tinatawag mga buddy, iyon yung nag-enclose o nagsasarado doon sa bintana. So, let's say pare-parehas ito. Ito ay 17 centimeters. So, ibig sabihin, may 17 cm tayo na pinakalapad niya. Nagets mo ba, buddy? Pag hindi mo gets, i-ano natin ha? Kuha po, engineer. Ha? Kuha. Kuha. So, ngayon, yung perimeter na tinatawag, itong nag-enclose na yan. O, ngayon, i-add natin ngayon yan. Kumbaga, iyan, ibubuka natin lahat at imumultiply natin dito sa 0.17. Nakuha mo? Sigurado? Kuha po, sir. Oh, dahil nga meron tayong 110 na taas at 120 na lapad, ano gagawin natin kung nakuha mo talaga yung perimeter? Bali, pagpa-plus-plusin na lang, sir. Tama, ayun. Pagpa-plus-plusin niya, natutuwa ako dahil nga ang dami nang natutunan ng kabady natin. Sige, i-add mo yung 1.1 plus 1.1 plus 1.2 plus 1.2. 4.6 4.6 square meter. Meter. Meter pa lang. Kita nyo na, itama pa ako ng kapatid natin. 4.6 meters times 0.17. 0.17. Ano lalabas ilang square meter, buddy? 0.7. 0.7. Tama yan, huwag kang magtaka. Dahil nga, maliit lang yung ano natin eh. Maliit lang yung yung lapad natin, maliit lang. Yun. Nakuha mo na. Nagtaka siya, buddy, kung bakit maliit lang. Siyempre, dahil malapad lang yung ano natin, hindi siya ganun kalaparan katulad ng mga pader. Kaya tama lang na ganun yung pinakasukat niya. Ngayon, kapag kayo mag-estimate, ayan, tinuro ko na sa inyo, i-breakdown nyo dapat. Let's say ito, wall 1, wall 2, may opening ka, wall 3, poste. Ayun, yung mga ganong bagay. Tapos, kisame. Kung yung kisame natin, papahiran din natin, di ba? Kung hindi PVC ceiling, papahiran din natin yan. Ibig sabihin, sir, kukunin ko lang din yung haba at saka yung lapad ng kisame. Tama. Ipa-plus natin dito sa I-add natin dyan. nakuha sa atin sa wall. Tama. Kung tayo ay may FISM board or fiber cement board o kaya gypsum board naman ang gagamitin natin. Ganon. So, nakuha na natin, buddy. Ganon lang din dito sa ibang ano na to, sa ibang mga portion. So, let's say, nakuha na natin lahat, paikot. No? Ganon din yun. Ibabawas to, imumultiply ito dito sa kanyang tinatawag na perimeter. Ganon din dito, buddy. I-ano natin? I-tawag dito? Mag-assume na lang tayo na pare-parehas itong tatlo. No? Kasi hindi naman nagkakalayo yan. Para mas mapabilis lang tayo. Ngayon, ang next naman natin susukatin ay itong nasa CR at yung opening, yung pinakapader na yon. Dito ka. Ayan. Ayan. So, ang susukatin natin, itong buong pader, mga buddy. Itong opening ng CR at itong opening ng pintuan. So, buddy, ready ka na? Sige po, sir. Bitawan mo na yung ballpen mo para... Ayan. Okay. So, ito ay 3.63. Sige, 3.63. So, ayan mga buddy, nakuha natin na 3.63 yung haba natin. Pero ano yung taas natin? 2.55. 2.55 pa rin. So, i-multiply mo, buddy. So, 3.6. 3.6 ba? So, i-multiply mo, buddy. 3.6 3.6 times yung taas niya. taas. 2.5. Ilan?
9 square meters. 9 square meters. O, isulat mo. 9 square meters. Ngayon, dahil may opening tayo, dalawa opening natin. Yan, ano natin ngayon? Tutukatin din natin yung opening natin. Let's say, ito, opening natin, 70 cm. I-add mo na lang ito kasi parehas naman ang taas niyan. Ito ay 80 naman. So, 70 plus 80, 7, 80. 150 sir. 150, which is 1.5 meters mga buddy. And yung taas naman niya, yung taas niya ay 212. Pagpalagay na 2.1 mga buddy. Kasi may ano ba to? O mga 2.1. Sige, 2.1. So 2.1 times 1.5 equals 3.15. 3.15. 3.15. Ayan. Mental math, mga buddy. So, ayan. Ano gagawin natin ngayon doon sa opening? Ibabawas natin sir sa Sa square meter nitong ilan? Ilan yung square meter na itong pattern na kinumpute mo? 9 square meters. 9 square meters. So, 9 square meters minus 3.15, meron kang 5.85, mga buddy. Paka-check mo nga kung tama. 5.85. Yon, 5.85. So yun mga buddy, nakuha na natin ngayon yung total ng pipinturahan natin or ilalagyan natin ng skim coat. No? So, let's say na lang PVC ceiling ito, kaya hindi na natin ko-computein mga buddy. So yun, i-total mo na ngayon lahat nung ano natin? Lahat ng square meter. Kasama may mga bawas. So ito, i-multiply mo sa 3 dahil tatlong span, same opening. Tapos yung mga poste natin, meron tayong 4.5 square meters. Yung unang wall na sinukat natin at itong huling wall na sinukat natin. Sige, ibigyan kita ng 1 minuto para computein yan, buddy. Yung unang pader, ilang square meter, plus yung poste, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 32.3 square meter. 32. O, isulat mo ngayon dyan, buddy. Ilan? Kayo na mag-check mga buddy kung tama yung sinabi niya, ha? Basta i-assume ko na tama yung sinabi niya na 32. Ngayon, kukunin natin ngayon doon yung magagamit na skim coat. So, kunin na natin mga buddy. Sabi ko, kagaya ng sabi ko kanina, ang isang skim coat ay umaabot ng 16 to 20 square meters mga buddy. So kung 32 ito, ibig sabihin, dalawang skim coat ang magagamit nito mga buddy. So, ayun, nakadalawang skim coat ka ba dito buddy sa kwarto na ito? Bali, ano sir, ginawa kong 3 kasi Kasama ang kisame. sa 3 sako. Ayun mga buddy. So ibig sabihin, tama yung theoretical na formula natin, yung theory na tinatawag natin na 16 square meters ang isang bag. Di ba? Kung nakatatlong skim coat siya dito, isang square meter ay isang bag ay 16 square meters. So 32 ito, dalawang bag. So halos ganun yung lalabas dyan mga buddy. Kailangan may pasobra ka, pwede mong gawing apat na bag para kung sakaling maaksaya yung iyong tao, yung iyong manggagawa, may pasobra ka ng konti. Ganon mga buddy. So ganon mga kontrata. Ngayon, ganon din kung may nanonood na owner, ganon din naman. Hindi kasi pwede nakukulangan yung inyong mga kabady dahil nga panibagong takbo na naman. Magiging mas mahal yung inyong
Delivery, dahil magta-tricycle pa kayo papuntang hardware, balikan pa. Magkano na agad ngayon? Let's say 50 times 2. 100 pesos na agad yung konsumo mo. Kaya mas maganda, may pasobra ka na ng konti kaysa pabalik-balik ka dun sa hardware. No? O let's say, inabot lang tayo ng 2 skim coat dito. Yun nga, 3. Naging 3 eh. So, ililista mo na ngayon yun, buddy. Gawin mong 4 kung naka-3 skim coat ka dito. So, 3. So, ilista mo, meron ka ng may 4 bags ka na. 4 bags, sir, na skim coat. Oo, 4 bags na skim coat. So, ayan mga buddy. Sa kwarto na ito, na may 32 square meters na pipinturahan, sinama na niya yung kisame. Ito kasi, sige, isama na natin yung kisame mga buddy. Kasi ilang square meters din ito eh. So, baka sakaling maging 16 square meters itong kwarto na ito, ibig sabihin, nagtutugma talaga na ang ang isang skim coat natin. So ito, 3.62. Sagad natin dito dahil kisame ito, 3.62 sa 2.24. So, multiply mo, buddy. So, baka yung isang skim coat ng kabady natin napunta pala sa kisame. I-multiply mo, buddy. Ano ang SWOT ko, sir? 3.62. Yun. Yung mga 3.62 times. Nakalimutan mo na rin. Sukatin ulit natin. Yan, 2.24. 2.24. 2.24. Okay, multiply mo. So, 3.62 times 2.24. 8.1 square meter. Isulat mo, 8.1 square meters. So, ibig sabihin mga buddy, tama lang yung nagamit ng ating kabady na 3. Pupusta ko, hindi na umabot ng 3. Mga 2.5 lang yan mahigit. Ganon, buddy, ang nagamit mo dito. So, tama na. Ang isang bag ng skim coat natin ay 16 square meters mga buddy. So, ayun. Balik, parang 2 mano na yun. 2 mano na yung 16 square meters kasi na yun. So, yun mga buddy. Meron na tayong skim coat. May total na tayo ng skim coat na 3. Dahil nga kung magkamali na naman o may i-retouch ka na naman, may tinatawag tayong contingencies eh. Pwede natin gawing 4 yan. So, ilista mo na 4 na skim coat. So, yun. Ngayon, ang titirahin naman natin, mga buddy, ay yung pintura, sir. pinaka-pintura, which is flat latex, which is yung primer natin. So, compute natin ngayon. Ang isang galong primer ay kayang makakoat or makapahid ng 20 to 25 square meters. Depende sa brand, depende sa lapot nito. No? Ngayon, syempre, meron na tayong 32 square meters plus 8. Sinama na natin kisame, buddy, ha? Tama, 32 plus 8. Meron tayong total na 40 square meters. So, may 40 square meters tayo. So, ayan. Meron tayong 40 square meters. 40 square meters, then, kagaya na sabi ko kanina, 20 to 25 square meters ang isang galon. Ang galon, sir. Isang galon. Kung isang pahid lang ang gagamitin natin dito sa kwarto na ito, ilang galon, buddy? Ilang galon? Kung ang isang galon ay 20, ang 40, ilang galon? Sa 20, isa't kalahati, sir. Isa't kalahati, pero mas maganda kung sa 2. Doon sa may pinakamaliit mong mako-compute. Dahil nga, syempre, contractor ka na eh. Kailangan meron kang factor of safety. Di ba? Kapag dinivide mo siya sa 25, ibig sabihin, parang wala ka ng factor of safety. So, ibig sabihin, sir, Ibig sabihin, doon mo siya sa mababa kukunin. so, kukunin ko siya sa 20. Tama. Sa 20 square So, meters. ibig sabihin, pasok ng 2 galon, sir. Oo. 2 galon. So, yun mga buddy. Naintindihan nyo? Kailangan doon sa mas mababa mo kukunin.
Kasi syempre, paano kung magkamali at may mga retouch ka? Alam mo namang singilin mo si owner. Oy, owner, dagdagan mo kasi sa 25 square meters ko ito kinompute, hindi sa 20 square meters. Yes. Naintindihan mo? Awa, sir. Ayan. So yun, sa 20, kung isang quote lang yun, eh syempre, kung minsan, hindi natin body nako-compute o nakukuha sa isang quote lang. Kaya kung dalawang quote ang gagawin natin, ilang galon? 4, sir. O, 4. Lista mo na. 4 na galon na flat ang magagamit natin sa kwarto na ito. At ang 4 na galon ay katumbas ng ilan? 40 square meter, sir. Ang 4 na galon ay katumbas ng isang timba. Ah, kala ko, sir, yung No, no. Tama ba? Tama, sir. Isang timba ang 4 na galon. So, ayan mga buddy. So, meron na tayong flat. Ibig sabihin, naka-matte finish na ang ating pader. Pwede mga buddy, yung primer nyo ay, yung first coat ay plain na puti. Pwede nyo ipang finish yung second coat or yung pangatlong coat na flat pa rin para maging matte finish ito. Tama ba, buddy? Opo, sir. Oh. Next natin ngayon ay yung pang-finishing na talaga, which is yung semi-gloss or gloss or yung may kulay na nabibili nyo sa mga paint center. Kagaya ng paint center ko, mga buddy. Kaya huwag kayong mag-atubili na i-message ako para magpatimpla sa akin dahil tinitimpla natin lahat ng klase ng kulay. At ayan, nag-promote pa talaga ako. So yun mga buddy, meron tayong 4 na galon which is katumbas ng isang timba at syempre, ganun din ang gagawin natin pagdating sa semi-gloss or sa pang-finish. I-assume natin na 20 to 25 per square meter, sa 20 na lang din. So, ibig sabihin, makakagamit pa rin tayo dito kung dalawang coat ay 4 na galon mga buddy o isang timba. So, isang timba or 4 gallons na tinatawag. So, yan mga buddy, nakompleto na natin itong pagkisami natin at itong mga pader. So, itotal naman natin ngayon kung magkano ang magagastos natin dito sa materyales pa lang, hindi pa kasama yung mga liha, yung liha, yung newspaper kung gagamit kayo, yung basahan, yung masking tape, mamaya na natin yan isasama mga buddy. So, nakailang ano tayo? Nakailang skim coat tayo, buddy? 4 na bag, sir. 4 na bag na skim coat. Let's say 500 pesos na lang ang 4 na bag na skim coat. Sulat mo dyan, buddy, 2,000 pesos. Oh, ang isang timba ng flat latex, magkano? Sabihin natin sa 2,700, mga ganun. 2,700. Ang isang flat, ang isang timba. Isang timba magagamit natin, di ba? 2,700. Yung may kulay natin, ilan? Isang timba lang din, sir. Isang timba. Magkano? Hindi, wala akong... Oh, pagpalagay natin ng 3,000 kasi may kulay. Yung mahal-mahal na color. Ang pinakamahal na kulay sa akin ay orange, mga buddy. So, ayan. I-add mo na yan. Para lang yan sa pintura. Tsaka sa skim coat, mga buddy. 7,700, sir. 7,700 ang skim coat at pintura pa lang, mga buddy. Ngayon, i-assume natin na 2,300 para sa liha, para sa brush. Lista mo na rin, buddy. Liha, brush, roller, yung masking tape, yung paint tray na tinatawag, yung lalagyanan ng pintura. So, yan mga buddy, i-assume natin na 2,300. So, suma total, ang materialis pala para sa isang kwarto na ganito kalaki ay 10,000. 10,000 pesos mga buddy. Ngayon, labor cost naman. Paano nga ba computein ang labor cost nitong ano na ito, nitong kwarto na ito? Ikaw, alam mo ba kung paano computein? Wala, sir, kasi hindi... Hindi pa. Ngayon, ganito mga buddy. Ang pinakamaganda niyan, let's say, alamin mo, ang pinakamaganda niyan mga buddy, alamin mo kung ilang tao ba gagawa dito at ilang araw. So, ayun. Kuha, sir. Kuha. Nakuha mo? So, or pwede rin naman na per square meter. O let's say, meron tayo ngayong naka per square meter tayo. Pagpalagay natin na 300 pesos per square meter ang
ang pintura natin. At meron tayong 40 square meters. 40 square meters. I-multiply natin sa 300, which is 12,000 pesos. Which is 12,000 pesos. So yung 12,000 pesos na yun, i-add natin ngayon doon sa material cost mga buddy. So 10,000 plus 12,000 equals 22,000 mga buddy. So yun yung halaga ng isang kwarto. 22,000. Pero ngayon, dahil ikaw ay contractor, maglalagay ka ngayon ng profit or overhead na tinatawag. Overhead, yung mga operating expenses nyo, yung mga mobilization, yung mga pamasahe, yung mga overhead, diyan nakapasok. Yung mga transpo, yung mga kung nagbabayad ka ng opisina, kung maliit ang project lang na tulad nito, maglalagay ka ng 20%. So 22,000, multiply mo ng 20%. 22,000 Ano ang 20% yan? 20%. Plus 20%. Ilan? 26,400, sir. 26,400. So yan mga buddy, natuto na kayo mga kontrata kung magkano ang isang halaga nitong isang kwarto. So meron kang 26,400. 26,400 para sa isang kwarto nakasama itong mga pader, opening, mga poste. So ayan mga buddy. So ang isang computation pa para hindi talaga kayo malugi ay yung arawan na tinatawag. Kunwari ikaw talagang contractor ka na. Siyempre, kailangan alam mo yung galaw ng tao mo. Ngayon, yung 40 square meters na yon, ilang araw i-skim coatan or ilang tao mag-i-skim coat. So, yun ang kailangan mong malaman. May tinatawag tayo kasi na productivity rate. Yung productivity rate na yon, yun yung alam mo na magagawa ng tao mo. Na kapag ka kinulang yun, ibig sabihin, papunta ka sa lugi, buddy. Masya-short ka sa labor cost. Kumita ka ng konti sa materyales, pero kinain naman yung labor cost mo. Gets mo? Kuha. Nakuha mo. Kuha na. So yun yung mga kailangan natin sa alang-alang kapag tayo ay mangongontrata. So let's say, isang skilled, isang labor, o pagpalagay na 1,500 yung dalawa na yun. Sa right, sir. Pagpalagay 850 skilled, 650 yung labor. So ibig sabihin pala, kailangan nila itong matapos sa loob ng 8 araw. Dahil nga, tama ba? 1,500 times 8 ay 12,000. 12,000. Yun. So, ayan mga buddy. Kaya kailangan, isang kwarto, matapos pala dapat ng 8 araw ng isang pintor at isang helper. Sir. Ngayon, syempre, dahil nga kung batikang pintor ka, kaya mo naman talaga na magpintura mag-isa dito o mag-skim coat mag-isa. Basta may tungtungan ka lang talaga. Doon ka naman ngayong kikita. Dahil kinaya mo na eh. Dahil ang gagawin lang naman ng helper mo, mag-aabot lang sa'yo, kukuha lang ng skim coat sa baba. Diba? Ganun yun. Kaya yan mga buddy, sana natuto kayo kung paano mangontrata at kung paano kunin yung materyales dito sa pagpipintura. At mas marami pa tayong matututunan sa mga susunod na episode mga buddy. Dahil sa pintura pa lang, napakaraming klase na. Meron tayong tinatawag na lacquer para sa mga pinto naman. Meron pa tayong tinatawag na mga pang-exterior or meron ka pang kailangan i-waterproof muna bago ka makapagpintura. So yun yung mga dapat mong i-consider mga buddy sa pangontrata. Kung i-waterproof pa ba, kung nasa labas ba. Ibig sabihin, kung nasa labas, mas mahirap, mas magastos dahil magtatayo pa kayo ng scaffolding. That's for another topic. And this is Yuri, your builder buddy.